Mga katutubong badyaw na namamalimos sa Quezon City, na-rescue naman ng DSWD at ng lokal na pamahalaan. Detalye na balita mula kay Bal Gonzales, RH5. Bal, good morning. Good morning, Kuya Angel. Hindi bababa sa 15 katutubong sama badyaw nasa gip sa lansangan sa lungsod ng Quezon sa nakalipas na 24 oras. Ang mga ito'y ang mga namamalimos at kalimitang nangangatok at umaakyat sa mga pampublikong sasakyan, lalo na ngayong panahon ng Kapaskuhan, sa pamamagitan ng DSWD Pag-abot Program at sa pakikipagtulungan ng lokal na pamahalaan ng lungsod Quezon, ay sinuyod ang ilang mga lugar sa Quezon City para hiyakayatin ang mga ito na umalis ng kalsada at huwag ilagay sa kapahamakan ng kanilang mga sarili at pamilya, lalo ng mga bata. Dinala na sa Pag-abot Processing Center ang mga katutubo upang tuon ay pansamantalang manuluyan habang ina-assess ang mga tulong at intervention na naaayon para sa kanila. Dahil dito ay umaapila ang DSWD Pag-abot Program sa publiko na ipagbigay alam ang kinaroroonan ng mga IP sa iba pang mga palaboy sa mang lugar sa pamamagitan ng kanilang hotline at email na nakapost sa kanilang Facebook page at X account na DSWD Pag-abot. Dito lamang nakalipas na linggo ay 26 na mga katutubong AITAS sa Tarlac ang nabigyan ng livelihood program mula sa Pag-abot Program ng DSWD. Ako si Bal Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Bal, bakit kasi hindi sila magpakalat na lang ng mga tao? Makikita nila, di ba, dami ng mga tauhan ng DSWD. Makikita nila kung sino yung mga namamalimos ng mga badyaw. Manpower din ng kakulangan, Kuya Angel, pero mas maganda kasi kung may publiko na magre-report para matukoy na kaagad at nang sa ganun ay mas marami pa yung mahuli, Kuya Angel, at sa limitadong manpower na magagamit. Kaya yung ating mga kababayan ay hinihikayat nila na ipagbigay alam doon sa kanilang tanggapan, yung hotline nila at maging yung kanilang mga telepono ay nasa kanilang Facebook page, Kuya Angel. Anong ginagawa ng mga barangay? Anong ginagawa ng mga barangay, tanod? Yan sila dapat umiikot eh. Yan, Kuya Angel, dapat sila yung singilin dahil sila yung nakakasakop, sila yung mga frontliner, sila yung nakakakita at sila yung may jurisdiction doon sa mga lugar kung saan ay namamalagi yung mga IPs, yung mga pakalat-kalat, yung mga palaboy na nalalagay sa kapahamakan dito sa, lalo na dito sa National Capital Region. Dito lamang, Kuya Angel, sa kanto ng EDSA, Kamyas, dito sa Quezon City, may mga pulumpon na mga badyaw na namamalimos at kalimitang nagsisipasok pa doon sa mga establishmento dito sa lugar na ito. Kaya nga, hindi ba nakikita yan ng mga taga-barangay, ng mga traffic enforcer natin? Imposibleng hindi nakikita. Ano ba yan? Ano tawag sila? Invisible ba yan? Nakikita nga natin eh. Kuya Angel, dapat kumilos dito yung mga barangay. Tama ka ron, Kuya Angel, dahil sila yung nakakakita at sila yung may jurisdiction doon sa lugar kung saan makikita itong mga patutubong ito na nalalagay sa kapahamakan. Lalo na, Kuya Angel, pag umulan, kung saan-saan lang naman sila natutulog. Kaya imbis na yung kanilang barya-baryang kinikita pag nagkasakit ay lalo pang magiging problema, Kuya Angel. Pero sinasabi naman nila, sanay kasi yan sa mga ganyang ulan-ulanan, ha? Pero hindi yun eh. Alam natin, matagal ng halos taon-taon naman yan. Pagka magpapasko, talagang dumadagsa yung mga yan, ano? Di ba, bakit hindi magsagawa na lang maglagay ng special task force ang DSWD? O total, nandiyan si Secretary Gatchalian. Kabisado niya yan eh. Dahil sa Valenzuela, in fairness ha, walang nagpapalimos na katulad yan. Kasi talagang tinutulong, agad nilang nire-rescue at dinadala sa, doon sa bahay kanlungan. Correct. Meron nga silang bagong gusali, Kuya Angel, yung Pag-abot Processing Center na pinahinayaan sa panahon ni Secretary Rex Gatchalian. Diyan sa may 6 na palapag na gusali, diyan sa Williams Street, diyan sa lungsod ng Pasay, Kuya Angel, diyan dinadala yung iba habang isinasailalim yung mga nare-rescue habang isinasailalim sa assessment kung ano yung mga intervention o tulong na ibinibigay sa kanila ay dito sa mga nare-rescue, at isa rito yung pagpapauwi sa kanila
saan man sila probinsya nang galing, Kuya Angel. Oh, yun nga. Ayun, sabi ko nga, hindi dahilan na sinasabi na sanay sa ulan, ano ha? Hindi yun eh. Nilalagay nila sa panganib. Pangalawa, alam natin, sindikato talaga ito, partner, dahil hindi naman maglalakas ng loob na bumaba kung saan yan, ano ha? Nang walang nag-provide sa kanila. Meron, Kuya Angel, tama ka Oo. dyan. Dahil nung nakalipas na taon, Kuya Angel, merong sumakay sa barko, more or less, nasa 20 mahigit galing ng Zamboanga City. Na-monitor yan ng DSWD, kaya hindi na tuluyang nakarating dito sa National Capital Region. Kaya importante, Kuya Angel, yung binabanggit mo, yung tulong ng barangay, na sila yung dapat na mayroong responsibilidad kung saan nag-iipon, ipagbigay alam na. Kung hindi man sa lokal na pamalan, ay idirekta na sa DSWD pag-abot program. Hindi kaya, ano ha, alam naman natin na every year talaga nangyayari ito. Di ba? Preemptive action na lang. O di, alam natin saan manggagaling ito sa mga community. Tukoy naman nila kung saan yung mga community dahil na-rescue, inihahati din naman nila. So, ibig sabihin, meron silang record kung saan kumukuha yung mga grupo, yung mga sindikato, saan kumukuha ng mga katutubo na dinadala nila dito. Di ba? So, may record sila. Hindi, bago pa man magpasko siguro, bago dumating ganitong mga season, ano ha, mag-deploy na kaagad ng mga ayuda doon para wag na mabola, wag na makumbinse, wag na bumaba dito sa kalungsuran at malagay sa panganib, ano ha, mapagsamantalahan ng mga walang hiya, no? Bigyan na ng tulong doon pa lang. Naman, sabi nga, ito naman ho, taon-taong nangyayari. So, may maraming preemptive actions na po pwedeng gawin. Di ba? Oo, kaya nga ang DSWD, Kuya Angel, buwan pa lang ng Oktubre at bago sumapit pa ng Nobyembre, Kuya Angel, yan yung tukoy nilang mga panahon kung saan yung sinasabi nating sindikato ay nag-iipon na ng kanilang mga dadalhin dito sa Metro Manila. Kaya ito yung tinututukan ng DSWD. Kaya kung titingnan mo, Kuya Angel, in fairness, medyo nabawasan naman yung bilang, hindi katulad nung nakalipas na mga panahon, lalo na dyan sa Agham Road, Kuya Angel, na ngayon ay Senator Miriam Defensor Santiago Avenue. Diyan nagtatago, diyan namamalagi yung napakaraming bilang nung nakalipas na taon. Pero ngayon wala na yung mga nandun, Kuya Angel. Mukhang nasa ibang lugar. Dito sa Quezon City, ang napapansin ko lang ay dito sa bahagi ng Camyas. Yung iba ay siguro may binabanggit pa ang DSWD doon sa bahagi ng Novaliches, pero yun ay na-aksyonan na. Kaya malaking tulong ng mga barangay na sila yung maglista at sila yung magkipag-ugnayan sa DSWD kundi man sa iba't ibang mga LGUs para masagip itong mga IPs, mga indigenous people na ito na namamalimos tuwing panahon ng Kapaskuhan. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Bal. Maganda umaga!